nasa 45% ng online conversation hinggil sa midterm elections ang umano'y mula sa mga fake account o troll farm na nagmamanipula ng impormasyon sa eleksyon ng Pilipinas. Ito ang isiniwalat ni Senator Francis Tolentino nitong Lunes sa pagdinig ng Philippine Maritime and Admiralty Zones Committee ng Senado batay sa impormasyong iniulat ng isang news outlet kamakailan. Sa interpretasyon ni COMELEC Chair George Erwin Garcia, mind conditioning umano ang purpose ng mga troll na ito, kung saan layo nilang i-determine ang reaksyon ng mga tao kung ano ang ilalabas na survey. At kung ang survey result sa anya ay hindi nagtugma sa resulta ng eleksyon, magkakaroon ng interpretasyon sa publiko na hindi katiwa-tiwala ang poll body. Giit pa ni Garcia na walang problema sa mga impormasyon na inilalabas ng mga news outlet dahil mataas ang ethical professionalism ng mga ito. Kaya naman payo ng komisyon sa publiko na maging mapanuri at huwag basta-bastang maniniwala sa mga impormasyon na makikita online at ugaliin ang pag-fact check ng mga bagay-bagay. Bunsod na rin anya ng modern threat na naidudulot ng paglaganap ng fake news sa demokrasya ng bansa. Nananawagan si Garcia sa Kamara na ikonsidera ang pagkakaroon ng social media regulation tuwing election period. Ang sinasabi, sa May 10 na raw po election, di na May 12 dahil sobrang init ng araw sa May 12. Isipin niyo po yun. Tapos sinasabi ng isang linggo na hindi makakaboto pagka walang national ID. Hindi naman lahat nag-apply ng national ID. At hindi lahat may mayroon ng national ID. Isipin niyo po, kung hindi kagad kami sumagot at napalaganap natin yung informasyon na yan, maniniwala ang tao, hindi na lang ako boboto. Sa kasalukuyan kasi, tanging nagagawa lamang ng komisyon ay ang makipagtulungan sa National Bureau of Investigation, Department of Information and Communications Technology at Philippine National Police Cybersecurity Department dahil sa kawalan ng sapat na tauhan at kagamitan upang i-counter ang naturang issue. Bukod dito ay isa rin sa mga paksang napapaloob sa naturang issue ay ang umano'y foreign-funded na mga kandidato sa bansa, kung saan ayon kay Garcia, maaaring maharap sa diskwalifikasyon ng sino mang mga mapapatunayang electoral candidate na sangkot dito. Ngunit kung natapos na ang proklamasyon at hindi agad na mapapatunayan, gayon din ang kawalan ng pending case, wala nang jurisdiction pa ang COMELEC dito. At upang maiwasan naman ang mind conditioning tactic na ito, suwestyon ni Senator Tolentino na magsumite ang poll body ng rekomendasyon para makapag-propose ang Senado at Kamara ng legislative measures para mapagtibay at masuri ang foreign influence at manipulasyon na kahalintulad sa insidente sa Canada kung saan maraming mga kandidato ang na-disqualify dahil sa pagpupondo ng China. Samantala, tiniyak naman ni Garcia na sa kasalukuyan, walang technical issues na na-encounter ang komisyon sa kanilang isinagawang final test at kumpiyansang magiging matagumpayang eleksyon dahil na rin sa independent features ng mga automated counting machines kung saan hindi kailangang ikabahala ang hacking incident. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network.